Matutulog nga sana ako ngayon ng maaga kasi halos di ako nakatulog kagabi. Namamahay pa yata ako. Chawot, bago nga ako matulog, mag-check na muna pala ako sa Facebook kung sino nang mananalo sa iPhone XR. Meron na palang isang nanalo. Itong pipiliin ko ngayon. Ito yung last na mananalo. Habang tumitingin nga ako ng deserving na pwedeng manalo, may narinig ako sa labas na tumutugtog. At tingin ko mukhang hindi pa yata ako makakatulog nito. Eto nga sila. Mukhang hinaharana pa si ate dito. Ang ganda nga ng boses nila. At ngayon lang din ako nakakita ng gantong kalaking gitara. Hindi ko nga alam kung gitara pa rin yung tawag dyan. Pero yung maliit na gitara, yung ukulele ata tawag nila dyan. Pagkatapos nga nila makatugtog, tinatawag ako ni ate sa lobby kasi bibili daw kami sa labas at ituloy ko na lang daw yung pagtulog ko sa bahay. Eto nga, nakapalit na din siya. Ang bilis nga dumating ni kuya magkakatid sa amin kasi halos kakatawag ko lang kanina. Kaya pagkarating ni kuya, sumakay na din kami. Yung bibilin pala namin ni ate mamaya sa convenience store, mga chichirya na pwedeng ngat-ngatin kasi manunod lang kami mamaya. Sa buong pag-i-stay pala namin dito, halos yung ginawa namin manood. Buong araw din kasi umulan dito, kaya di rin kami nakapag-swimming sa dagat. Kung alam lang namin mag-movie marathon lang kami dito, dinala na namin yung tindahan ni mama. Kaya ang sarap manood tsaka matulog. Pagdating nga namin sa convenience store, sabi ng bata, doon lagayan ng mga payong. Eto nga, nagsimula na din kami maghanap ng mga gusto namin kainin para mamaya. Hinahanap nga kita dyan kaso wala ka. Charot! Bumili na din pala kami ng ice cream kasi sabi ni mama gusto daw niya ng ice cream. Ewan ko ba kay mama, sobrang lamig ngayon naghahanap ng ice cream. Pero okay na yung pinahanap niya. Baka mahirapan kami kung sopas yung pinapahanap niya. Chot! Shoutout ko na din pala si kuya. Nanood daw sila ng mga vlog ko. Sabi nga nila, bakit daw ako napunta dito? Pagkatapos nga namin makapamili ni ate, lumabas na din kami para maghanap din ng tindahan. Wala kasi sila ditong tindang frozen food, kaya kailangan namin maghanap ng tindahan. Shoutout ko na din pala tong mga batang to. Nagtatanong kung tiga dito lang daw ako. Sabi ko naman sa kanila, dun lang ako sa kabilang bayan. Eto nga, nandito na kami sa tindahan. Buti na lang bukas pa sila. Ang cute nga ng bata, nanonood daw siya ng TikTok. Pagkatapos nga namin mabili lahat ni ate, sumakay na din kami para makabalik na kung sa kami tumutuloy. Sobrang bait nga ng mga staff nila dito, kaya babalik ulit kami dito. Pero kapag maganda na yung panahon, i-ref na muna pala namin yung ice cream. Eto nga pala yung lulutuin. Yung mantika nga, tulog na tulog. Sigurong ako rin yung mantika. Pag ganitong panahon, matutulog din ako. Pero tao ako, kaya kailangan ko mag-edit, tsaka magtrabaho. Bawal lang patulog-tulog. Saka na ako matutulog kapag naging mantika na lang ako. Charot! Pati talaga yung hinahanap namin. Kaso ham lang yung available. At tsaka iklog. Kaya yun na lang din yung binili namin. Pagkatapos ko nga makapagluto ng ham and egg, inugasan ko ulit yung lutoan para makaluto na ng french fries. Tulog na yung mantika. Kaso kailangan ko siyang istorbohin para matapos na itong niluluto ko. Habang hinihintay nga namin maluto yung french fries, gumawa na si ate ng pwede namin gawing sausawan. Pinaghalo niya lang yung mayonnaise at saka ketchup. Pagbalik ko nga sa niluluto ko, hindi pa naman siya sunog. Eto nga, medyo luto na siya. Kaya isinalan ko na rin siya sa plato na may tissue para kahit papaano mabawasan din yung mantika. May microwave na nga ni ate yung popcorn para diretso nood na mamaya. Sinet nga lang niya ng 2 minutes. At eto nga, luto na siya. Sobrang init nga daw ng popcorn. Kaya makikita niyo talaga na umuusok pa siya sa taas. Aayusin ko lang pala yung hamburger bago kami manood mamaya. Kinamay ko na din pala to kasi kami lang din naman yung kakain. Kakamayin ko sana tong palaman kaso naka-video pala. Eto na pala niluto namin kanina ni ate. Kaya pagkatapos namin makapagluto, tinawag ko na si mama para makapagsimula na kami manood. Tagal daw namin magluto, kaya muntika na daw siya makatulog. Isa-isa na din namin pinasok yung mga pagkain sa loob. Sabi nga sa amin ni mama, dahan-dahan daw kami sa pagkilos. Baka marumihan yung inihigaan namin. Nagsimula na din pala kami maghanap ng papanoorin. Wala nga kami mapili ngayon. Umabot yata kami ng 30 minutes sa pagpili ng papanoorin. Habang nanonood ka dyan, mag-popcorn ka muna. Isa nga lang yung binili namin ni ate ng popcorn. Akala kasi namin halos tulog na ang lahat. Pero nung naluto na, nagising na ang buong pamilya. Sana nga lang talaga nakikita nyo pa ako dyan. Kahit ganito pala kaganda yung panahon, ang sarap din kumain ng ice cream. At sa tagal pala ng pagpipili namin na papanoorin, sa huli ito yung pinanood namin, yung Doraemon. Ang dami pala sa inyo nagko-comment, kaboses ko daw si Doraemon. Kaya heto na lang yung pinanood namin. Kahit dito sa moving to, inaoy pa rin si Nobita. Gusto ko sanang ikwento sa buong vlog. Kaso baka maging full movie na to. Eto nga, pinakita din kung paano sila lumaki. Eto si Nobita nung lumaki na. Tapos ayun si Shizuka. Ang ganda nga ng moving to. Kasi nang lumaki na si Nobita, nakita niya yung dating bata pa siya. Ayan naman si Damulag nung lumaki na siya. Tapos si Shineho, tawa pa rin ng tawa. Pero yung ending, nakatuluyan ni Shizuka, matandang foreigner. Chot! Papa niya yan. Ayun lang. Bye-bye! Di pala ako maaga nagising ngayon. Kasi mag-alas 12 na to. Araw-araw na lang ako maaga nagigising. Kaya ngayon late na ako nagising. Chot! Pumunta nga ako sa kusina para malaman kung ano yung ulam. Pagbukas ko nga may natira pang 2 dilis. Nag-expect pa naman ako kasi may natira pang sausawan.
Dumiretso na nga muna pala ako sa tindahan para puntahan si mama. Tinanong ko nga sa kanya dyan kung may natira pang ulam. Wala na nga daw natira. Kasi late na din daw ako nagising. Kumuha na nga lang ako nalulutuin na ulam dito sa tindahan para makakain na. Napuyat din kasi ako kagabi. Kaya ngayon lang din ako nagising. Ito palang kakainin ko pang almusal. Nagprito lang din ako ng iklog at saka ng langgunisa. Pero niluto ko na din lahat para kapag may gusto pang kumain mamaya may matitira pa. At syempre yung huli ko nga niluto itong toyo. Hindi makakompleto yung mga kinakain ko kung wala yung toyo. Paglagay ko nga sa toyo dyan lalo na ako nagutom. Kasi naman sobrang bango ng toyo. Kaya mga kapitbahay ko dito naaamoy kung ano yung ulam ko. At ito na nga yung naluto kong breakfast. Ay lunch ko na pala to. Bago ako magsimula kumain dyan, naisip ko pa kung anong kulang. Para kasi talagang may kulang. Ikaw na lang yung kulang sa buhay ko. Chot! Yung kulang dyan yung sausawan. Kaya dumiretso ako sa tindahan para maghanap ng kamatis. Wala nga daw tinda si mama ng kamatis. Medyo nagmahal daw kasi yung kamatis ngayon kaya hindi daw siya nakabili. At saka medyo mahirap daw yung kamatis ngayon. Kaya naghingi muna ako ng pera para makabili ng kamatis. At tinakpan ko na nga muna itong pagkain ko. Baka maunahan pa ako ng mga ligaw na pusa. At ako naman maglalakbay para hanapin yung kamatis. Unang tindahan nga na pinuntahan ko, walang kamatis. Pangalawang tindahan, wala pa rin kamatis. Napadpad na ako dito sa palengke namin. Wala pa rin silang tinda. Kaya sumakay na ako ng jeep papuntang San Fernando. Sigurado ako doon meron na. Sa mga oras nga na yun, hindi ko alam kung saan ako dadali ng mga paa ko. Naghanap lang ako ng kamatis, sumakay pa ako ng jeep. Shoutout pala kay ate, lipat daw siya ng upuan para makapagpa-picture. Sa kalahati pala ng biyahe namin, medyo nakatulog na ako. At update ko lang kayo, nandito na ako sa San Fernando. Sa paghahanap ko din pala ng kamatis. Sinama ko rin pala yung videographer ko. Mahirapan kasi ako mag-vlog kung ako lang mag-isa. At saka lucky charm ko si ate. Kaya kapag kasama ko yun, makakakita ako ng kamatis dito. Napunta na nga ako sa supermarket, wala pa din. Kaya pinuntahan ko na lang sina kuya nagpapaandar ng kabayo. Para sa kanila na lang ipagtanong yun saan nagtitinda ng kamatis. Meron nga daw siyang alam. Kaya sumakay na din ako para makabili na. Kasi nagugutom na din ako. Pagsakay ko nga, sumakay na din si ate. Kapag pala nakasakay ka dito sa kabahay sa San Fernando, para ka rin nagpaparada. Pakaway-kaway nga lang ako dyan. Para kunwari may mga nakakakilala sa akin. Chot! Yung feeling din pala ng pagsakay namin dito ni ate, para ka rin nabuhay nung sinaunang panahon. Tinitignan ko nga dyan si kuya kung paano siya magpaandar. Gusto ko nga rin sana magpaandar. Kaso nga lang baka liparan kami ng kabayo. Mapunta kami bigla sa ibang bansa. Chot! Bumaba pala si ate dyan para mas makita niya kung paano kami nakasakay kanina dito. Hanggang sa pakiramdam kapag sumasakay ka sa kalesa. Kaya lang dinala kami sa capital town. Chot! Pumunta pala kami ni ate dito para sayawin yung washing sheet sa TikTok. Na-upload ko na din yun nung isang araw. Nag-tricycle na lang din pala kami para makapunta na sa palengke. Na kung saan talaga meron nagtitinda ng kamatis. Magkatabi lang din pala yung kalesa at saka yung sa palengke. Gusto lang talaga namin sumakay kanina ni ate sa kalesa. Pagdating ko nga sa palengke, hinanap ko kagad yung mga nagtitinda ng kamatis. Eto nga si ate, natagpuan ko na. Kaya pala wala masyadong kamatis ngayon. Sobrang mahal ng kilo. Sobrang mahal nga, parang ayoko na din bumili. Chot! Iilan na nga lang yung pinili ko dyan. Kasi baka hindi na magkasya yung pera na pamasahe ko pa uwi. Update ko lang kayo, nakauwi na din ako. Pagka-uwi ko ngayon, nugasan ko na kagad yung kamatis. Ang haba na nilakbay ko bago ko makuha tong kamatis. At sa wakas, makakain na din ako. At ito nga yung kulang kanina, yung sausawan. Kaso nga lang, pagbukas ko ng kinakain isang ko, tuyo na lang yung natira. Ma! Sino kumain sa ulam ko? Bakit kinain ni Bogyo? Bogyo! Hindi ako! Sino may kinain dyan? Hindi ako. Parang ayaw ko na yata kumain. Pero nagugutom na talaga ako. Kaso tinatamad na ako magluto. Kaya kumuha na lang ako ng boneless na bangus. Kasi ito na lang yung ulamin ko. Ito yung madalas kong ulamin kapag walang ulam. Ang bait nga ng kumain sa ulam ko dito. Kasi tiniran pa ako ng isang tuyo. O sige, nakakain na muna ako. At sana masarap yung ulam nyo. Ayun lang. Bye-bye!